nakikita naman natin po na nasa balita po, dito po sa ating distrito po yan, here along Quirino Avenue. This SALEX project is an urban infrastructure project. Opo, so nakaka-issue po tayo at maraming outrage ng mga kababayan natin. Alam niyo po, gusto ko lang linawin. Wala pong gustong pumutol ng puno. Kasama na rin po kami doon. Can you imagine how contradictory it is? Meron po kaming mga programa katulad ng National Greening Program. So, yearly, since 2011, nag-aalat po ng budget. We identify areas throughout the country for the National Greening Program. Nagtatanim po tayo sa mga lugar na ito. We identify, of course, yung mga denuded and degraded forest areas na talagang lumiit na ang forest cover. So, we do planting there. And just to give emphasis po, it's not only a reforestation project, but also a job generation project. Nag-identify po tayo ng mga people's organizations in these areas na sila po ang hinahire para first tumulong sa seedling production, tapos sa planting, sa pagtatanim, and then maintenance and protection. So this is a 3-year program in the different areas of the National Greening Program. So the challenge is, after the 3-year cycle, how do we maintain nababantayan itong mga areas na to? So we've been collaborating, of course, with the communities dahil nandun sila sa area na makatulong. Pero siyempre, pag tapos na yung programa, wala nang budget. Yun ang challenge. So, ang naisip namin, gumawa ng ang maraming lugar, ang tinatanim, yung mga fruit-bearing trees natin. So, agroforestry, di ba? Para pagkatapos ng cycle ng program, 3 years, pakikinabangan pa rin ng mga tao sa komunidad dahil fruit-bearing siya. So, we also coordinated with like DTI para sa marketing nitong mga mapoproduce ng ating mga puno na tinatanim. So, I've just mentioned this NGP program para lang maintindihan ng tao na kaming gumagawa ng hakbang at nag-aalat ng budget para kumapal ang mga kabubatan natin. So, it pains us to also be the ones tasked. So, masakit at mabigat na tungkulin ng DNR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero, yun po ang nasa ilalim ng batas. The Forest Management Bureau, which is under the DNR, is the bureau that contains the experts, yung mga forester po natin, that can determine things related po sa ating mga puno. So, to continue, meron po tayong tinatawag na mitigation hierarchy. Okay? So, pag merong isang proposed na project, for instance, itong SALEX po na ito, hindi naman po mag-a-apply lang sila ng tree cutting permit at mag-i-issue po kaagad ng DNR. Hindi po. Merong pag-aaral po yan. Siyempre, titignan muna po anong design ng project. Okay? Whatever project it is, this is the design. Pag nakita ng DNR na may mga kailangan putulin na puno, ang unang tatanungin or pag-aaralan, the first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin or hindi lang puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy. So, na madidisturb ko anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number 1. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, dun po tayo. Dun po tayo. That's the choice that we will make. Definitely. Pero, base sa pag-aaral, the design of the project and the purpose na hindi maaari totally ang avoidance, ang pangalawa po, minimization. Ibig sabihin, ang posibleng pinakakonti na may tatamaan na biodiversity, in this instance, mga puno, doon po tayo. At doon rin,
pinag-aaralan po kung anong mga puno ang pwedeng i-earthball. Yung mga experts natin, the foresters, they determine if ang earthballing po, para lang sa kaalaman ng